Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ricardo Jr. Patiño. Ang sabi niya, Sir, ano po ba pwedeng gawin kapag nawala ang ejection rod at lumaki din po ang butas kung saan siya nakalagay? Ito na naman yung mga mahihirap sagutin kasi ang sabi ko, pag kayo magtatanong, ilagay ninyo kung ano yung model ng baril ninyo. Na hindi man lamang niya sinabing revolver. Pero sa tingin ko, revolver ito. Kasi yung tanong niya ay, kapag nawala po yung ejection rod, ay ang may ejection rod lang naman ay mga revolver. Ito, ejection rod o center post, center bolt. Yan. So yan ang nakikita kong problema niya na nawala yon. So ngayon pa man ay pipilitin natin itong masagot kung ano ang dapat niyang gawin. Okay, at yung mga may problemang ganito ay baka makatulong din yung aking gagawing kasagutan. Okay, bago ko sagutin yan ay gusto ko lang pasalamatan yung ating mga subscribers na tayo umabot na. Maraming salamat na tayo ay malapit na maging 40K, 40,000 dahil tayo nasa 39,900 plus na. At maraming salamat sa pag-share ninyo, pagla-like ng ating mga videos. Sapagkat kahit mabagal pa yung pagdami natin, tayo naman ay unti-unting umuusad. At maraming salamat din sa inyong mga pag-like at share. At gayon din nyo sa mga silent viewers, ay thank you dahil tayo nga po, ang purpose talaga ng ating YouTube channel ay charity. Hindi po tayo gumawa ng YouTube channel para pansariling bulsa. Tayo po ay may tinutulungan na 6 na estudyante na mga anak na single parent. Matagal ko na po itong ginagawa. Wala pa akong YouTube channel pero napilitan ako mag-YouTube channel para madagdagan yung ating mga bata na tinutulungan. Sa ngayon sila ay 6 na. At maraming salamat sa mga silent viewers, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong. At pasasalamatan ko rin yung mga sponsor natin na nagpadala dito sa ating GCash number. Ito po yung GCash number natin. Tayo ay may bagong sponsor, si Dennis Sardona ng Palanggi Albay. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo ay nakatulong kahit anong laki ng, kahit gano'ng kaliit yan. Kung tayo naman ay maraming nagtutulong-tulong, malaki pong magagawa niyan. At shout out din kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas sa inyong pagtulong, at gayon din kay Architect Arnel Salvador, kay Jobel Platon Buyumay ng Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa pagpapalipad o pagpapadala mo sa ating mga premier videos. Gayon din kay Umbit ng Kia Motors at kay Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin nating Sir Adrian. Thank you din kay Conrado Ilulaylio, kay Jonard Diaz. Okay? At sana marami pa ang tumulong para tayo ay sama-samang makatulong. At ang purpose ko talaga ay marami pa tayong matulungan ng mga bata na mga anak na single parent na nahihirapan makapagparal. Tayo naman po ay wala nang pinapag-aral at okay naman yung kita natin dito sa ating kumpanya dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Kaya nga po wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kayo ay magpagawa ng baril. Wala po akong shop dyan. Napakahirap po kumuha ng license ng gunsmith sa Pilipinas, kaya dito na lang ako nagtiyaga sa abroad. Kaya legal naman po tayo dito at wala na tayong kinakailangan permit pa dyan sa Pilipinas at walang huhuli sa atin. Okay, so ayan, at doon sa mga nagtatanong sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril, wala po ako dyan sa Pilipinas. At nagtatanong din na lalo tigit yung mga nagko-comment, nagtatanong ng bibili ng baril, wala po akong pinagbibili ng baril. Magtanong lamang po kayo sa ating YouTube channel kung kayo may problema sa inyong baril at baka sakaling matulungan ko kayo sa abot na aking maliit na kalaman. At gayon din yung mga tumatawag dyan sa GCash number ng anak ko. Yan po yung anak ko. Tresurera ko po yan. May tumatawag na gustong bumili ng baril. Hindi po tayo gun runner. Tayo lamang po ay nagmamalasakit sa mga taong namumroblema sa baril. At yun lamang ang aking
kakayang itulong sa inyo. Dahil nga mahirap humanap ng mga gunsmith sa Pilipinas. Bukod sa napakamahal ay ilan-ilan lang. So magta-travel pa kayo kung kayo nasa malayo. Ay kung kaya naman ninyong gawin, ay pwede naman. Kamukha nitong problema ni... Yan ito, may problema na to. Ay si Ricardo Jr. Patiño. Hindi naman niya sinabi. Palagay ko, kung paltik yung baril mo, ay pwede mong pag-aralan yan. Dahil, pero wag mo nang gamitin sa kung ano pa man. Kung gusto mo matuto, ay tutulungan kitang kayong ano. So, ang problema niya ay ito, nawala ito siguro. Dahil ito ang binabanggit niya, itong center. Kung original yan, maliban sa Colt, ang pakalas niyan ay pabalik. Okay? Ang pakalas niyan ay counterclockwise. Okay? At ang papasok niyan ay ang pakalas niyan ay clockwise at ang papasok niyan ay counterclockwise. Okay, maliban sa ano. Kaya ko tinatanong kung left hand ba ang trade niyan. So ito yung nawala sa iyo. Yan, itong center post na to. So kaya ko tinatanong, hindi naman pare-pareho ang mga model niyan. Kamukha nito, ito ay Smith & Wesson, original yan. Wala tayo ditong hindi original. Ito naman yung Taurus. Okay. So kung mapapansin niyo itong Taurus, may pagkakaiba yan. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung Taurus. Ayan. Ito, wala nang ang kanyang wala nang nakasuot na iba pa. Spring na lang ang nakalagay. Samantalang ito ay may butas pa at nakasuot pa itong isang mahaba na to. So ang nawawala sa iyo ay ito. Palagay ko hindi man yan Smith & Wesson. So ito kasing isa na to, ito yung nakalabas dito sa dulo na naglalak sa kanyang frame. So hindi ito yung model ng baril mo sa tingin ko. Okay? So ganito ang problema niyan. Saglit lang. Titingnan natin yung mas magandang pang demo tong isa na to. So ito ay may thread yan sa dulo. Okay? So palagay ko na lost thread na yung thread niyan. Kaya ang pupuntahan mo na dyan ay machine shop para ka makapag-fabricate nito. Ay ang sabi mo ay lumuwag na rin yung butas na pinapasukan nito. Lumuwag na rin yung butas. Ito Ito yung butas na pinapasukan yan. Nakita ko lang So ito yung pinapasukan niya na sinasabing lumuwag na rin yung butas. Okay, ganito kasi yan. Ito mismo yan, yung problema mo na yan. Yan kasi ang magkadugtong yan eh. Yan, nakatrid yan dyan. Okay? So, pag yan ay lumuwag na, nasira na yung thread na yan, kailangan mong i-retread yan. I-retread mo to. Yan. So, paano yan natitreadan? At paano ito natitreadan? So, gagawa ka nito. Ikaw, kung kaya mo itong kopyahin, pero may tools. Ituturo ko lamang sa inyo kung anong tools. Hindi ako gagawa ng eksakto. Pero tuturo ko lamang sa inyo kung anong mga tools na ginagamit sa paggagawa nasa pagtitread. Okay, so ganito yan. Meron kang mabibili na ganito. Ito ay yung tinatawag na stack and die. Ito. At ito naman yung tinatawag na hand top. So may mga sizes yan. Bubuksan ko lang sa inyo Ito may mga sizes ito. May mga sizes na pan-thread ito.
Ito yung pang-thread sa loob. Gamit naman itong handle na to. Okay? Ito yung handle niya. So, titingnan mo ngayon kung ano yung pwedeng ipang-thread mo dito sa loob. Ito yung mga pang-thread sa loob. Yan o. May mga sizes yan. Ito, mas maliit ito. So, kung kaya mong i-oversize, tawag dyan i-oversize, o yung ginagawa naman ng iba, pinupukpok ito para lumiit. Pupukpok-pukpokin yan para lumiit. O di kaya, puputulin yan, dudugtong ka na panibago, bubutasan. Kasi ang gumagawa na nito mga machine shop na eh. Pero kung gusto mong pagpraktisan, kailangan may isang set ka nito. Kailangan may sukat ka nito. So, titidan mo yan ng hand tap. Hand tap yan. Ayan. Okay. So, pag na-tridan mo na ng hand tap yan, kinakailangan yan, ang pag-trade mo niya, tuwid na tuwid. Tuwid na tuwid, hindi pa pwede nakaganon para tuwid rin yung ano mo. So, ginagawa yan sa pamamagitan ng pagpapractice. Hindi yung tinuro ko sa dinimo ko lamang sa inyo, gagawin na kagad ninyo. So, hindi po gano'n ang pag-ano niyan, pinapractice yan. Kasi pag hindi kayo marunong gumamit nito, madali itong maputol. Pag hindi kayo marunong mag-control nito. No, ako'y bago pa sa nag-aaral ng machine shop. Lagi nagagalit sa akin yung tatay ko dahil lagi ako nakakaputol nito. Okay. Okay. Ito, maraming size yan. Ito, medyo malaki. So, ito ang pwedeng, kung halimbawa ganito kalaki, so, yan. Kinakailangan medyo sikip. Pwede mong ipantrid yan dyan. Ganyan, ang pantrid yan. Tridan mo ngayon yung loob niyan. Okay. So, pag natridan mo naman yung loob niyan, kukuha ka naman ng bakal na pwede mo namang tornilyo. Hanap ka naman ng tornilyo na, o kung may makita kang tornilyo, o edi, putulin mo yung tornilyo ilagay mo. Ganun lang yan. O, hindi ko na makita yung baril mo kung gaano kahaba yung kailangan mo. O di, umanap ka ng tornilyo, hindi man yung full thread, o yung kasize nito. O di kaya naman, kung walang thread, umanap ka ng mga bakal na ganito, o, at sukatan mo ito, at humanap ka naman ito naman ang pan-thread niyan, stock in die. So, yung mga mag-gunsmith dyan, kinakailangan may tools na ganito. Tridan mo naman ito yan. Ito naman ang pan-thread mo dyan. Yan. Yan naman ang papantrid mo dyan. So, again, inuulit ko, ito ay pinapractice. Pinapractice yung pagaganito. Siyempre, lalagyan mo ng langis yan, dadahan-dahanin mo yan, babalik-balikan mo yan, at pinag-aaralan din ito. Ito yung mga, sa machine shop, ito yung mga first year course, yung mga ito yung mga unang itinuturo sa kursong machine shop. So, ayan. At kung wala ka nito, ay sa machine shop ka pumunta. Dahil kung gusto mo namang, kung ang intention mo talaga ay makapag-aral ka ng pagkaganyan, siyempre kailangan mo din mag-research at magpaturo ka din sa marunong gumamit nito. Kinakailangan hindi yung nakakita ka ng ganyan, babanat ka. Hindi, may mga sukat ang bakal na ginagamitan nito. Kamukha nito, may mga size yan. May mga 8mm, 4mm, 3mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, palaki ng palaki yan, hanggang kahit anong size na gusto mo. So ito, sinabi ko lamang sa inyo, yung tools na pwede kung walang machine shop, ito yung mga tools na kailangan ninyong sa paggagawa niya ang problema na yan. So yan. At sana ay napulutan ninyo ng maliit na kaalaman. Wala namang problema doon sa tanong dahil ang problema lamang niya, ang sabi niya, ano ang dapat niyang gawin? Okay, ito ang dapat mong gawin. Hindi ka makakagawa niyan kung wala ito. Pero ang paggagawa niyan ay trial and error pa din. Trial and error. Kinakailangan mapagpraktisan mo lahat ng bagay bago mo matutunan ay pinagpapraktisan. Ako bago ko
bago ako natutong gumamit niyan ay nakaputol ako, nakasira ako. Lalo tigit kung walang magtuturo sa inyo. Ako nga, nag-aral pa ako sa machine shop, nakakasira pa rin ako niyan. Pag hindi ka maingat. At pag hindi mo alam ang tamang sukat ng tamang sukat ng bakal na lalagyan mo ng thread. So ayan. At sana, yung mga, kaya ko itinapik din yan, yung mga gustong matuto. Gustong matuto ng mga ganyan trabaho. Mas maganda nga kung kayo ay papasok ng mga helper o pag-aralan nyo mga ganyan. Dahil ako, hindi naman ako biglang naging ganito. Ako talaga ay, ako, kamukha yung sinabi ko sa mga videos, bagaman kami ay, ang father ko ay may sariling machine shop na talyer, ay pinag-aral pa rin ako sa sa university. Piatti University yung pinasukan ko. Kumuha pa rin ako ng course na machine shop technician at architectural drafting and design. So, nahilig din ako gumawa ng plano, gumawa at gumamit ng mga tools. Yan ang naging hobby ko. Gumamit ng mga tools. Sabi ko nga hindi ako mabubuhay nang wala akong lathe machine at wala akong mga tools na ganyan. Kasi yan na yung mga nakasanayan ko Kaya yung mga gustong maging gunsmith, mag-umpisa na kayong magsadya ng mga gamit paunti-unti. Paunti-unti, wag bigla. Ayan, nakita na ninyo yan. Magsadya kayo ng ganyan. Maraming na ngayon nabibili niyan sa online. Pero mas maganda kung mabibili ninyo mga magandang klaseng na. Pero pwede kayo mag-umpisa doon sa mga mumurahing gamit hanggang sa makatuto kayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may napulot kayo sa aking maliit na kaalaman. Yan lamang may tuturo ko sa inyo. Yung pagpapractice nasa sa inyo na yan. Hindi ko na sakop yung pag-actual na paggagawa niyan. Dahil practice makes perfect. Okay? Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.